learnings, especially sa mga OFW diyan 'no, na naka-tune in kahit may mga work 'no. Ayan, so nakaka-proud at saka inspired kayo dahil kayo talaga yung ano, tunay na payaman 'no, grabe. Ayan, so shoutout muna natin yung ating 47 participants. Ayan, shoutout kay Mommy Coach Janet Arnoco, kay Coach Jovelyn, kay Mentor Jana, kay partner AG May Santos, kay partner Rowena Bacordo, partner Eddie Ignacio, partner Merlinda Kalikaran, kay Cholo Bunhok, kay Jonel Libolora, Elsie Pardilla, kay Coach Jocelyn Vasquez, ayan, kay partner Maximo Tejano, Coach Darwin Mariano, Michelle Sandaran, Coach Cristina Kaya, Leonora Diveza, Jane Ramos Bautista, Mac Bernabe Trinanes, Samaritan Empire Founder, ayan. Miss Glenn Amihan, ayan. So, grabe dito pala yung mga sangre. Joke lang. So, upline Paul Jason Oscha, kay partner Rose Rose, Honor, ano to? So, hindi pa napalitan yung pangalan. Kay partner LD Mariano Padios, Malus, ayan, Team Zion's Empire. Emily Lariosa, ayan, kay Coach Emily from Kuwait. Eric Ariaso, Marichelle Bentayo, Emily Dadural, Laida Sinampong, Coach Pars, Maria Rowena Alfon, Coach Christian, Coach Lydia Vivas, Maricel Amor, inspired. Sino itong inspired na to? Ayan, kay Coach JM, ayan, Coach Jocelyn, Coach CJ, kay partner Ellen, Nasruddin Bagwa Mama, ayan, so kay partner Mami Josephine from Bahrain, ayan, kay Rose Gipilgon, and Mary Ann Donya, Emmanuel Dailo, ayan, shout out sa iyo partner Emmanuel, Lelibet Matiliano, Alisa Abad, and MS Rowena Hilario, ayan. Shout out po sa ating 50 million participants, grabe. So kindly spread na lang po sa mga group chat natin yung link natin para mas marami yung maka-attend, and at the same time mas marami po yung mabiyayaan ng learnings, no? Kasi grabe yung training, no? So isa talaga to sa nagpapa-boost ng ating confident, at the same time nakakapag-boost sa ating mga sarili, kasi di ba pansin nyo pag hindi kayo naka-plug in sa mga training or hindi kayo nag-attend ng mga training, di ba? So parang nanlulumo ka or parang ano ka, parang feeling mo weak ka, di ba? So hindi ka as in ano talaga, full of energy. So ito talaga yung nagpapa-boost sa atin or nagtatapik sa atin kung ano, kung lumilihis ba tayo ng landas or may kailangan ba tayong ano, ayusin or i-adjust sa mga sarili natin. So kailangan talaga natin mag-plug in sa mga training kasi yun yung pinaka-importante natin gawin, di ba? Back to basic and learn from our coaches na nag-train sa atin. Kasi yung training natin free, 'di ba? So sa ibang company or sa ibang team, 'di ba? Or sa ibang ano talaga, sa ibang network marketing companies, 'di ba? Yung mga training nila doon binabayaran. Pero dito sa Libgo talagang free. 'Di ba? So lahat-lahat binibigay na dito. Tayo na lang yung kulang, 'di ba? Tayo na lang yung magpa-plug in. Kaya napakaswerte natin lahat kasi nandito tayo sa perfect opportunity na para sa lahat, no? Ayan, so yun lang. So magpapakilala muna ako sa inyo before ako mag-start ng aking training, no. Ayan, so mag-share screen lang ako para makita nyo yung screen ko and makapag-start na tayo sa ating training kasi medyo mahaba-haba yung usapan natin ngayon, no? Ayan, so share screen lang ako. Ayan, wait lang mga partners ha. Ayan. So wait lang tayo mga partners kasi parang humihina yung signal. For network. Oh,
Nag-loading pa. Ganun talaga yung signal natin dito sa Pilipinas, no? So, medyo mahina. Ayan. So, wait lang tayo. Ayan, okay na. Ayan, so ano po ba yung pag-uusapan natin ngayon, no? So, what we will be discussing right now. So, our topic for today is ABCs of success, no, in Live Good, no? So, ano po ba yung ABCs of success, coach? Ito po ba yung mga alphabet na from A to Z? Di ba? Mag-aaral po ba tayo? Siyempre, no, pag-aaralan natin yan kasi baka dito may mga, may mga nakalimutan na yung mga ABC na yan, di ba? So, pag-aaralan natin. Babalik tayo sa kindergarten. Ayan, no? So, yan po yung pag-aaralan natin ngayon, ABCs of Success dito kay Live Good, no? Ayan, so magpapakilala muna ako before ko simulan yung training natin, no? So, by the way, name ko po pala, I'm Arnel Espanim, a full-time coach, and I'm a current gold rank dito sa Live Good. And I'm also a professional network marketing kasi pang second company ko na po eh. Ayan, parang nawala. Ayan, so pang second company ko na po ito and in doing Live Good, no, full time. So syempre marami na din tayo mga results nga na nakuha dito kay Live Good, no. And nagpapasalamat ako sa nag-invite sa akin dito sa Live Good. Ayan, so may Mentor Jana Montezon, dahil kung hindi po dahil sa kanya wala po ako ngayon dito sa Live Good. And nagpapasalamat po ako kasi syempre through Live Good, marami na tayong mga achievements and nakakatulong din tayo sa family natin, no? So much for that, no? Simulan na natin yung ating training, no? Ayan, so mag-start na tayo sa ating training. Ayan, so ano po ba yung training mo, coach, ngayon, no? So it's all about ABCs of success. So syempre, pinakauna-una natin ditong itatakal is about attitude, no? So sabi pa nga, 'di ba, attitude is everything. 'Di ba? So bakit ba ano po ba yung ibig sabihin ng attitude is everything, no? So pag sinabi nating attitude is everything, so talagang yung attitude talaga natin, 'di ba? So everything talaga 'yan, no? So kumbaga nakaano 'yan, nakadala-dala mo 'yan palagi, no, yung attitude mo. It depends on you kung yung attitude mo, 'di ba? Ano ba yung magiging attitude mo for a kind of situation, no, na meron, 'di ba? So sabi pa nga, 'di ba, life is not about chances, it's about the choices you can make, 'di ba? So sino yung mga familiar dito, 'di ba, yung nagsasabi sila na bahala na si Batman, bahala na si God, 'di ba, kung ano yung mangyayari bukas, 'di ba? So yung life natin is not about chances, it's about the choices you can make, 'di ba? Kumbaga about ito sa mga pwede mong magawa sa buhay mo. 'Di ba kasi, 'di ba, yung iba sapat na sa kanila na makakain ng 3 beses sa isang araw, then parang nile-left behind nila yung sarili nila, 'di ba? Hindi nila iniisip na may magagawa pa silang bago or meron silang magagawa na puwedeng makapagpabago sa buhay nila, 'di ba? Then it's all about our attitude kasi attitude lang talaga natin yung nagkokontrol sa atin, 'di ba? So we need to control our attitude. Kasi kung yung attitude natin hindi natin makontrol, 'di ba? So, how much more kung maghahawak ka pa ng maraming tao, 'di ba? How much more kung bibigyan ka pa ng maraming organization, 'di ba? So, kung sa attitude mo pa lang hindi mo pa makontrol, 'di ba? So, what if magkaroon ka pa ng maraming organization or maraming tao, 'di ba? So, doon pa lang dapat i-ano na natin, kumbaga iisipin na natin. So, doon pa lang dapat meron na tayong tinatawag na adjustment. 'Di ba? Kasi makakatulong din yung adjustment sa attitude natin, no? And sabi pa nga dito, the problem is not a problem. The problem is your attitude about the problem. 'Di ba? Sabi yan ni Jack Sparrow. Sino po ba yung familiar kay Jack Sparrow? Parang parang comedian din 'to, 'di ba, si Jack Sparrow, gumaganap din 'to sa mga palabas, 'di ba? Yan, so sabi pa nga niya, 'di ba, the problem is not a problem. The problem is your attitude about the problem. Yes, tama nga naman, 'di ba? Kasi yung problema natin, hindi po yan problema. Yung problema dyan is ikaw. Ikaw kung paano mo i-handle yung problema mo. Kasi yung problema natin, di ba, may solusyon yan. So, bakit nga ba humihirap yung sitwasyon or bakit nga ba naghihirap yung isang sitwasyon? Di ba? Dahil po yan sa mindset natin or dahil po yan sa attitude natin towards our problem. Kasi minsan, di ba, hindi natin ma-handle yung problema natin. So, kung ano-ano na lang yung naiisip natin or sometimes nagdadrama tayo, di ba? So, instead na mag-focus tayo sa solution, ang dami pa nating
sinasabi, 'di ba? So dapat dito naka-focus ka lang sa solution. 'Di ba? Wag kang mag-focus sa problem. Kasi kapag nag-focus ka sa problem, so mas lalo ka lang diyan malulumural or mas lalo ka lang na yung tipong made-drain ka lang sa kakaisip ng problem. So why not maghanap ka ng solution? Why not hanapin mo yung solution mo diyan sa problem mo para masolusyunan mo, 'di ba? So para yung problem mo maka-move on ka diyan, 'di ba? Maka-get ahead. 'Di ba? So yun dapat yung kailangan natin gawin. Then ayan, so mayroon pala akong story dito no, The Story of Two Salesmen. So sino po ba yung familiar dito sa storya na to, 'di ba? So maybe napakinggan niyo na to or maybe may nagkwento na sa inyo nito, no? So pero relatable talaga to para sa atin, especially sa mga networker na kagaya natin, no? So talagang may makukuha tayong aral dito, no? So ayan, so sino po ba yung gusto ng story diyan? 'Di ba? So kindly comment nga kung sino yung gusto ng story, 'di ba? Habang nakikinig kayo, no? So makinig lang po tayo sa story na to kasi marami po kayong matututunan diyan. Ayan, me coach. Ayan, no? So the story of two salesmen. So meron pong dalawang salesman. So si sales A at saka si sales B. Then ano po ba yung promote nila, no? So ano po yung nila, yung business po nila is about shoes, 'di ba? Or mga sapatos, sapatusan po. Then so unahin natin si sales A. Si sales A pumunta siya sa isang lugar. Then sa lugar na 'yon, naglibot-libot siya, chinek niya ng mabuti yung lugar, no? So talagang siya, nagmasid-masid sa mga tao doon. Then bigla niyang tinawagan yung boss niya. Sabi niya na, "Hello boss." Yan, so boss, yung daw, negative daw, 'di ba? Sabi niya, negative coach, negative negative boss, no? So wala daw ditong nagsasapatos or wala daw ditong gumagamit ng sapatos. So parang tagilid daw yung business natin dito. 'Di ba? So yun yung sabi ng sales A. Then yung salesman B naman, 'di ba, nung pumunta siya doon sa lugar, so tiningnan niya din, naglibot-libot siya. 'Di ba, chinek niya yung buong siyudad, 'di ba? Sabihin na lang natin siyudad. So chinek niya din, yun, so bigla niyang tinawagan yung boss niya, sinabi niya na, "Boss, good news, walang nagsasapatos dito." 'Di ba, walang masyadong nag-aano dito ng sapatos. So magkakaroon tayo dito ng maraming sales, 'di ba? So ano yung moral lesson doon sa story? Ano yung napansin niyo? 'Di ba? So kindly comment nga diyan kung sino yung nakikipag-participate. Sige nga kung ano yung nakuha niyong moral lesson doon sa story na yon. Sige nga. Sige nga, titingnan ko kung sino yung nakinig sa story, no? Kung sino yung naka-relate doon sa story. Kasi talaga 'to, marami ka talagang matututunan dito, no? Specialist tayo ng mga network marketer, 'di ba? So kailangan natin, no? So ano po ba yung moral lesson na nakuha niyo doon sa story ng na kuwento ko ngayon, 'di ba? Sige nga. Ayan. So ano po ba ano yung pagkakaiba ni sales A at saka si sales B? 'Di ba? Ayan, so may nag-comment dito kay Coach Christian, no? Two perspective, coach, positive at negative, solution maker and problem maker. Yes, tama. So parang napakinggan na ata to ni Coach Christian, no? Alam na ni Coach Christian, no? So meron daw two perspective, no? So yung isa daw is positive mindset and yung isa is negative, mag-isip. Diba? Din yung isa naman problem solver, din yung isa, 'di ba? Parang siya, 'di ba? So problem maker. 'Di ba? Grabe, no? So dapat, kung kayo, papipiliin ko kayo. So sino yung kakampihan nyo dito? Si sales A, si salesman A, o si salesman B? Sige nga. So alin kayo dito? Or i-relate nyo na lang sa sarili nyo ngayon. So alin kayo dito? Kay salesman A or kay salesman B? Sige nga. Sige nga, kindly type nga dyan kung sino kayo dito sa sa two salesman na to. Ayan, so siyempre dito tayo kay salesman B. Kasi si salesman B positive, 'di ba, positive mindset. Hindi niya iniisip kung ano yung mga negative na mangyayari, 'di ba? So parang positive lang talaga yung nakikita niya. Hindi niya pinairal yung yung mga doubt or yung takot, hindi niya pinairal na hindi niya inisip na walang bibili, hindi niya inisip na na hindi magiging successful yung business nila, 'di ba? Kumbaga hindi siya naging judgmental. 'Di ba, hindi siya kaagad nagkaroon ng judgment. Yung pagkakaiba lang nila ni salesman A, kasi si salesman A, nag-judge siya kaagad sa mga tao. Nung nakita niya yung mga tao, 'di ba? So ginudge niya kaagad.
hindi ito hindi ito bibili kasi parang walang pambili yung mga tao dito. Hindi naman masyadong gumagamit ng sapatos. 'Di ba, ginudge niya yung mga tao. Pero si salesman B, hindi niya ginudge yung mga tao. 'Di ba? Kumbaga, yung mga tao na walang sapatos, 'di ba? Parang ano niya yun, parang naging ano diyan yun, parang parang nagtulak sa kanya na maging positive, 'di ba? Kasi siyempre hindi sila gumagamit ng sapatos. 'Di ba, advantage yun. 'Di ba? So advantage 'yun sa business na itatayo nila doon kasi yung mga tao doon hindi masyadong mahilig magsapatos. So ngayon kung magtatayo man sila doon ng business, magiging successful 'yun kasi yung mga tao, 'di ba, hindi pa familiar sa kanila yung sapatos. So siyempre kung ano yung uso, 'yun yung bibilhin nila, 'di ba? So 'yun, 'di ba? So naging ano 'yun, naging advantage 'yun sa kanya. No? So 'yun yung story of two salesmen. So hopefully na may nakuha tayong learnings doon or may nakuha tayong character traits na pwede nating i-apply sa sarili natin, no? Na wag muna tayong maging judgmental or wag muna tayong mag-isip ng mga kung ano-ano, 'di ba? So, bagkus subukan natin kasi wala namang mangyayaring masama or wala namang masama kung susubukan natin, no? Sabi pa nga, to succeed in business, you must have an empty mind. 'Di ba? So, empty mind or empty cup, sabi pa nga 'di ba kanina ni Mentor Jana, 'di ba? Be an empty cup. So, dapat daw dito sa negosyo natin, dapat ikaw daw yung tipong tao na empty mind palagi. Kasi 'di ba sometimes na-experience natin 'to, 'di ba, yung tipong ano tayo, nagiging ano na tayo, parang nagiging acne, sabihin na lang natin acne, 'di ba? Nagiging acne tayo, so hindi na tayo nag-a-attend ng training kasi 'di ba, na ano natin, kumbaga na-attendan na natin yung training na 'yan. So sinasabi natin sa isip natin, "Ay alam ko na 'yan." 'Di ba? "Ay alam ko na kung anong mangyayari diyan." 'Di ba? So parang nagiging ano tayo, nagiging greedy tayo sa sarili natin. Natin na kahit ano, kahit hindi ka naka-focus diyan sa ano, sa content niya, 'di ba? Yung trainer, 'di ba, kung paano siya mag-deliver ng training, kung paano siya magsalita, dapat yun yung pinupukusan mo kung alam mo na yung training na yan. 'Di ba na naka-focus doon sa content perfect. Kasi nga, 'di ba, yung focus mo dito na matuto ka din kung magsalita yung mga ibang leader or mga ibang coaches, 'di ba? Kasi yan yung ginagawa ko minsan. So nakikinig ako sa mga trainer, din tinitingnan ko or nag-o-observe ako kung papaano sila mag-training. Then ina-apply ko kung papaano sila nagti-training. Ina-apply ko yung mga sinasabi nila minsan or kung paano sila kung paano ba nila i-deliver yung topic nila. So dapat yun na lang ang iisipin natin, 'di ba? Para at least meron ka pa ring makukuhang learnings, no? Kung alam mo naman yung topic na 'yan, 'di ba? Mag-focus ka na lang doon sa trainer. At hindi rin talaga maganda yung yung parang pinipigilan natin yung sarili natin na wag na mag-attend ng mga training kasi alam na naman natin, 'di ba? Parang nagiging greedy tayo sa sarili natin, 'di ba? Kasi minsan 'di ba yung kasi sa sobra nating pagka ba sa sarili natin, 'di ba? So parang napapabayaan natin minsan yung sarili natin, 'di ba? That's the time na nalulumoral na tayo, and that's the time na hindi na tayo ginaganahan sa business natin. Pero yung tanging susi lang naman diyan is back to basic. Back to basic ka lang pala. Kasi yung mga topic pala na 'to na from the basic mong nalaman, ito pala yung susi or ito pala yung magbibigay sa'yo ng clue kung papaano ka makabalik sa success or kung papaano ka makabalik sa dati mo na posisyon or dati mo na situation, no? 'Di ba? So kailangan mo lang talagang mag-back to basic. Back to basic. 'Di ba kung ano man yung mga nalalaman mo dati, balikan mo, 'di ba? Balikan mo kung papaano ka nagsimula kasi 'yan lang naman yung pinaka-importante diyan. Okay, sabi pa nga din dito, to succeed in business, you must have a good learning and listening attitude. So ano po ba yung good learning and listening attitude? 'Di ba? Ito yung sinasabi nating GLLA. So kailangan dito meron kang good learning and listening attitude, 'di ba? So ikaw yung tipong taong nakikinig. Ikaw yung tipong taong nagpapaturo, nagpapa-guide at saka willing talagang i-apply kung ano man yung mga natutunan niya. Kasi 'di ba sabi pa nga useless daw yung learning mo kung hindi mo naman ina-apply. Useless lang din yung learning mo kung hindi mo nagagamit. Kasi 'di ba sabihin natin nag-a-attend ka ng mga training, nag-a-attend ka ng mga training or ikaw yung tipong taong naka-plug in ka talaga sa lahat ng mga training. Pero yung yung nangyari, 'di ba kulang ka sa sa application. Hindi mo siya mai-apply sa sarili mo.
So parang useless lang din yung pag-attend mo ng training kung hindi mo naman i-apply kaagad. So dapat ikaw yung tipong taong marunong ka din mag-apply sa sarili mo. Kasi yung learnings, hindi mo yan masusubukan or hindi mo yan talaga magagawa kung ano man yung nasa training kung hindi mo i-apply sa sarili mo. So kagaya ngayon, 'di ba, meron tayong training. So kung ano yung mga nalaman niyo dito sa training natin, kung nagti-take note kayo, 'di ba, i-apply niyo kaagad sa sarili niyo. Kasi makakatulong yan sa inyo. At yan yung magbibigay sa inyo ng confident na gawin yung business. Okay? So dapat meron kayong good learning and listening attitude kasi dito sa community natin dito sa community natin no sa BDE, 'di ba sa lahat ng team, 'di ba hindi mo naman kailangan maging magaling. 'Di ba kailangan mo lang mag-umpisa para gumaling ka, 'di ba? So kailangan mo lang dito talagang mag-plug in palagi, 'di ba GPS. 'Di ba yung get in, plug in and stay in kasi yan yung pinaka first step talaga para maabot mo kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay. Then sabi pa nga din dito, to succeed in business, you must have a proactive and never a reactive mindset. Ano po ba yung proactive? 'Di ba? And ano po ba yung reactive? Yung proactive is ito yung nag-aano kaagad siya ng solusyon or hindi na siya yung tipong tao na kailangan pang pagsabihan or hindi na siya yung tipong tao na pag may problema talagang dinadamdam niya masyado. 'Di ba? Yan yung mga yung reactive mindset. Yung proactive, nakapokus sila sa solution. Yung reactive naman, sila yung tipong tao na nagdadamdam kaagad, kumbaga mga emotional. 'Di ba? Emotional. Nagwe-wait pa na kailangan pa silang pagsabihan or kailangan mo pa silang i-motivate ulit para bumalik yung gigil, 'di ba? So yung mga proactive mindset, hindi mo na kailangan yung pagsabihan. Kasi yung proactive mindset, sila yung tipong taong may pagkukusa. Sila yung tipong taong may long-term mindset talaga na whatever it takes, gagawin nila yung business. Whatever it takes, talagang kailangan nilang gawin yung best nila kasi kailangan. 'Di ba? Kailangan. 'Di ba? Kung gusto mo talaga maka-get ahead diyan sa kalagayan mo ngayon, 'di ba? So kailangan mo maging proactive. Kailangan meron kang proactive mindset, never a reactive mindset. Ano po ba yung mga example ng proactive, no? So attitude of a lion, 'di ba? So dapat meron ka nito, attitude of a lion. 'Di ba? So meron ka dapat attitude of a lion. Ano po ba yung katangian ng isang leon? 'Di ba? Yung leon, hindi man siya smart, hindi man siya fastest animals or hindi man siya yung biggest animal, pero siya po yung pinaka-wise. Siya po yung pinaka-wise sa jungle. Kaya nga po siya tinawag, 'di ba, na king of the jungle. Kasi dahil po yan sa katangian ng isang lion. 'Di ba? So dapat meron kang attitude of a lion, 'di ba? Kasi 'di ba pag ikaw yung tipong tao na meron kang attitude of a lion, 'di ba? Sabi pa nga dito, an army of sheep led by a lion is better than an army of lions led by a sheep. Ano po ba yung ibig sabihin dito? 'Di ba? So kung isa kang leader, no, so ano to, parang naka-focus to sa mga leader, no? 'Di ba? Or kahit hindi ka pa leader, no, so makinig ka lang dito. So sabi pa nga dito, an army of sheep, 'di ba? So ano po ba yung sheep, 'di ba? Tupa. Alam naman, 'di ba, natin yung tupa na sobrang bait yan ng mga animals, 'di ba? Never silang never silang nananakit ng tao, 'di ba? So talagang napakabait ng mga tupa, 'di ba? So led by a lion is better than an army of lions led by a sheep. 'Di ba? So mas maganda daw yung army of sheep na ginaguide ng mga lion than sa army of lions na led by a sheep. So ibig sabihin po doon sa yung tinutukoy po dito is the way ka na mag-lead sa team mo. The way ka na maging leader. Kasi yung hinahanap natin dito na leader is like a lion. Kasi kahit yung mga members mo hindi man yan as in same kagaling sa'yo, hindi man sila kasing galing mo, hindi man sila kasing kasing tapang mo, basta andyan talaga yung pagiging leader mo, andyan yung full passion mo, yung conviction mo na talagang i-guide yung team mo, 'di ba? So kahit hindi man yan sila kasing galing mo, magiging magaling yan. 'Di ba? Magiging lions din sila. Kasi 'di ba sabi pa nga kung ano ang puno, siya rin ang bunga. So ngayon kung yung pinaano mo yung tinuro mo sa kanilang attitude is attitude of a lion. So syempre, yung mga members mo magiging kagaya mo din na isang lion. Ngayon kung ikaw 'di ba, so yung kung yung attitude mo maging sheep ka lang, 'di ba, yung yung parang ka lang, yung wala lang sa'yo, 'di ba, yung tipong ka lang, 'di ba, paano lang, pa-chill-chill ka lang. So yan din yung magiging ugali ng downlines mo. Sabi pa nga, it reflects. So naka-reflect yan kung papaano ka sa team mo, papaano mo sila i-handle, no? So yan yung sabi ni Alexander the Great, no?
So hopefully na meron tayong nakuha. Then sabi pa nga dito sa Proverbs verse 22, chapter 22 verse 4, humility and fear of the Lord brings wealth, honor, and life. Diba? So mas maganda talaga nakasama natin si God. Diba? Sa lahat ng ginagawa natin and sa lahat ng mga bagay-bagay, no? So wag natin kaliligtaan yung Panginoon natin. Kasi siya talaga yung creator ng lahat, no? Kaya dapat isasama natin palagi. Di ba sarap gumalaw sa business or sarap talagang humataw sa business pag kasama mo lagi si Lord. Di ba? Kaya yan yung wag na wag mong kalilimutan. Dapat palagi mong isama sa panalangin mo, di ba? Dapat palagi mong ipapanalangin. Di ba? Before ka humataw, you need to pray first. Di ba? Pray ka lang. Di ba? I-pray mo lang lahat ng mga problems mo, lahat ng mga dinaramdam mo, di ba? I-surrender mo lang yan kay Lord. Si Lord na yung bahala dyan. Okay? Ayan. So next, belief. So nasa letter B na tayo, no? Belief. Ano po ba yung belief? Ba? So paano po ba na-form ang belief? Sabi pa nga ni Coach Bel Masapulaw, di ba? So it depends on the thought that you feed into your mind. If your thoughts becomes your feelings, and your feelings becomes your thoughts, and your thoughts becomes your actions, and your actions will determine your results, and your results will determine your destiny. Diba yun yung sabi ni Coach Bill Masapulaw, diba? So grabe yun, diba? So parang na-memorize na lang natin sa kakaatin ng training. Ayan, so diba yung belief talaga natin, no? So napaka-importante din talaga ng belief. Ayan, so nagsobra-sobra na tayo. So napaka-importante talaga ng belief kasi kung ano man yung meron tayo ngayon, nang dahil po yan sa belief natin, mga achievements natin, dahil yan sa belief mo. Kung bakit andito ka ngayon sa Libgod, dahil po yan sa belief mo. At kung bakit nangangarap ka ngayon, dahil po yan sa belief mo. Diba? Kaya palakpakan mo yung sarili mo kasi nagawa mo yung lahat dahil po yan sa belief mo. Kung bakit ka nagpapatuloy, diba? So kung bakit ka andyan sa abroad, nagwo-work, diba kasi diba, ikaw diba dati, andito ka lang naman sa Pilipinas, pero nang dahil yan sa belief mo sa sarili mo, nagawa mong mag-abroad, nagawa mong lisanin ang Pilipinas dahil lang sa kagustuhan na may ahon sa hirap yung pamilya mo. Diba? Nang dahil po yan sa belief mo. Kaya dapat maniwala ka palagi sa self mo. Kasi wala kang ibang kakampi dito kundi yung sarili mo. Wala ka din ibang kalaban dito kundi yung sarili mo lang. Diba? Ayan. So, unang-una talaga na paniniwalaan natin dito, dapat put your 100% belief on God. Diba dapat yung 100% belief mo, nandun yan kay God. Diba? So, the Creator, Almighty. Diba? So, andun yan kay God kasi lahat po ng bagay dito sa mundo, hirap lang po natin yan. Even our life, hirap lang po yan natin kay God. Kaya walang ibang pasasalamatan natin dito kundi si God. Diba? Siya muna yung unahin natin. Diba? God first. Maniwala tayo sa Kanya. Then, put our belief on Him. Kasi lahat ng mga plans natin, diba? So, kapag sinurrender natin yan kay God, so sobra-sobra yung ibabalik niya sa atin. Diba? Dapat, put your belief on Him. Okay? Then, sabi pa nga dito, no, if you believe, you will receive whatever you ask for in a prayer. Diba? Sabi pa nga sa Matthew chapter 21 verse 22, diba? So kung ano man, so basta daw meron kang paniniwala, diba? So naniniwala ka, so kung ano man yung mga hinihingi mo or kung ano man yung mga ginugusto mo, diba? Kung ipapanalangin mo yan, talagang maaabot mo or talagang mangyayari at mangyayari yan. Diba? Whatever you ask for in a prayer. Diba? So palagi ka lang manalangin. Lahat ng mga lahat ng mga gusto mong mangyari dapat ipapanalangin mo. Dapat hindi rin dapat yung mananalangin ka lang, wala ka namang gagawing action kasi hindi yan hindi yan matutupad or hindi yan magkakatotoo. Kung puro ka lang panalangin, tapos puro ka na lang din hingi kay God, 'di ba? Hindi ka naman nagsisisi sa ginawa mong kasalanan, 'di ba? So dapat dito balance din, 'di ba? So marunong ka rin na magpakumbaba, marunong ka din na humingi ng tawad sa mga mga nagawa mong kasalanan, no? Then next, put your 100% belief on you. Ayan, so syempre ikaw, yes, ikaw mismo. 'Di ba? Put your 100% belief on you. Sa sarili mo dapat 'yan. 'Di ba? Dapat yung 100% mo din nasa sarili mo. Kasi hindi mo magagawa yung lahat ng bagay, 'di ba? Yung lahat ng mga achievements mo, yung lahat ng mga nakuha mo dito sa Live Good, 'di ba? Kung anong rank ka na ngayon, hindi mo 'yan maaabot kung hindi dahil sa sarili mo. Kaya dapat talaga
paniwalaan mo din yung sarili mo. Put your 100% belief on yourself. Kasi hindi mo magagawa lahat-lahat ng ginugusto mo kung hindi dahil sa sarili mo. At wala kang ibang kakampi dito kundi yung sarili mo mismo. Wala ka din ibang kakampi or kalaban or no, so wala kang ibang kalaban dito kundi yung sarili mo. Talagang ikaw na lang yung yung mamimili, 'di ba? So meron naman tayo 'di bang pag-iisip, 'di ba? So i-assess mo na lang yung sarili mo kung minsan napapariwara ka na or kung minsan napanghihinaan ka na ng loob. So kailangan mo lang i-adjust yung sarili mo para bumalik ka ulit sa hataw or sa gigil. 'Di ba? Sabi pa nga dito, your belief becomes your thoughts, 'di ba? Your thoughts becomes your actions becomes your habits becomes your values becomes your destiny. Sabi yan ni Mahatma Gandhi, no? So ito yung sinasabi ni Coach Vilma, 'di ba? So kung ano daw yung pinaniniwalaan mo, yun yung magiging ikaw, 'di ba? So kaya careful ka daw sa mga pinaniniwalaan mo dito, 'di ba? So doon ka maniwala sa mga taong may resulta. Huwag kang maniwala sa mga taong walang resulta at walang alam dito sa business natin. 'Di ba kasi in the first place, hindi sila yung natin dito, hindi sila yung gumagawa ng negosyo at hindi rin sila yung nagko-control sa iyo. Dapat ikaw mismo yung masusunod. 'Di ba? Hindi sila yung magpapatakbo sa sarili mo. 'Di ba? Kaya dapat maniwala ka sa mga taong may resulta. 'Di ba? So kung nagpapa-check up tayo, 'di ba? Saan tayo nagtatanong? Sa doktor. 'Di ba? Dapat dito din sa business natin, magtanong ka sa mga successful, lumapit ka sa mga successful na tao, sa mga nakagawa. Kasi sila yung nakakaalam, sila yung may enough knowledge na turuan ka. Sila yung may talaga, may pinagdaanan na or may mga experience na. So through that, pwede kang nilang mabigyan ng advice kung ano yung mabuti mong gawin. 'Di ba? Kung sa ngayon, 'di ba? So nasa nasa attrition ka, 'di ba? Sabihin natin, so nalagasan ka ng team, 'di ba? So pumunta ka sa mga taong nakagawa or pumunta ka sa mga taong may resulta kasi for sure talaga na pinagdaanan nila 'yan. 'Di ba? So manghingi ka daw ng advice. So mabibigyan ka nila ng advice kung paano ulit. 'Di ba? So ka lang, balik ka lang or ka lang, kumbaga humble down yourself. Yan naman yung pinaka-importante dito, 'di ba? So seek advice from successful people. Ayan, so sabi din dito, for things to change, you have to change. For things to get better, you have to get better. Sabi ni Jim Rohn, no? So, for things to change daw, so kailangan mo daw mag-change. So, syempre, it starts with a change. Kung wala tayong babaguhin, no, wala talagang mababago. Then hindi mo naman dito kailangan talaga na maging magaling bago mag-umpisa. Kailangan mo lang talagang simulan, no? So kasi 'di ba hindi mo malalaman yung isang bagay kung hindi mo susubukan at hindi rin dito talaga o hindi mo talaga mai-experience yung lahat ng bagay na 'to kung hindi mo susubukan. At dito sa negosyo natin, kakampi natin dito yung failures. 'Di ba? So kung hindi mo ma-experience na mag-fail sa business natin, hindi ka magiging successful. 'Di ba? So, dapat talaga ma-experience natin dito na mag-fail. 'Di ba? Ma-experience natin dito na talaga, yung parang hindi naman as in fail, no? So, kasi depende yan sa atin kung ano yung paniniwala natin sa failure. Kung yung failure mo ngayon, ito turn mo into opportunity, so makakatulong yan sa iyo. Pero kung yung failure mo ngayon, ito turn mo siya into a negative, 'di ba? So, yan yung makakapagpababa sa iyo talaga. Kung patuloy mong ibababa yung sarili ko, walang mangyayari. So dapat dito yung failure, i-turn mo siya into opportunity na kung saan yan yung magiging motivation mo. It serves as your motivation para makabalik ka or para bumalik ka sa hataw, bumalik ka sa gigil, 'di ba? Kasi yung experience natin, yan yung pinaka-best teacher. Yan yung magbibigay sa iyo ng sapat na kaalaman. Yan yung magpapatibay sa sarili mo para malagpasan mo lahat ng mga problema, lahat ng mga pagsubok na dadating sa buhay mo. Ba? So yan ganun ka dapat ka ganun dapat yung mindset mo na whatever it takes, gagawin mo yung business. Whatever it takes, talagang maghahanap ka ng solution for that. No? Then next, so before you can be great, you have to be good. Before you can be good, you have to be bad. Before you can be bad, you have to try. No? And so it serves as our so it comes from our experience, no? So hindi mo ma-experience lahat-lahat ng to kung hindi ka magka-try. Yan lang naman yung pinaka dito bottom line, no? So kailangan mo talagang mag-try, no? 'Di ba kasi lahat ng mga naging successful people,
dumaan din sila 'di ba sa hirap. 'Di ba, dumaan din sila sa 'di ba, so yung ginagawa nila dati 'di ba, so kumbaga naging bad muna sila, 'di ba, before sila naging good or before silang naging great. Kasi from their experiences, sa mga na-experience nila, doon sila gumagaling, doon sila tumitibay at doon nila napapagtanto na, ay mali pala yung ginagawa ko dati. So, ay mali pala yung ginagawa kong ano gano'n na bagay. So, dapat pala ganito yung gagawin natin, 'di ba? So, through your experience 'no, so yan yung nakakapagbigay sa'yo ng advice or yan yung nagpapatibay sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, ba. So, you have to try. Kailangan mo lang talagang mag-try. Kasi kung hindi ka magta-try, hindi mo malalaman lahat ng bagay or hindi mo malalaman kung ano yung magandang solusyon, 'di ba? So, you have to try, huwag kang matakot mag-try. Okay? So, sabi pa nga, everything starts and ends with the human mind. Sabi ni Tony Robbins. So, talagang nag-i-start lang talaga yan sa human mind natin, no? Yung nagko-control kasi sa atin, yung utak natin. 'Di ba? Yung human mind natin. So, yan yung nagko-control sa atin kung bakit mahina tayo, kung bakit ano tayo, emotional, or kung bakit nalulumoral tayo. Kasi nang dahil po yan sa mind natin, nang dahil po yan sa utak natin. So ngayon, kung yung mind mo, 'di ba, so mag-i-stay ka lang doon sa mga negative na iniisip, 'di ba, hindi mo siya ito-turn into positive, 'di ba? So talagang walang mangyayari sa'yo. So patuloy ka lang talagang malulumural or patuloy ka lang malulugmok. So pero kung yung iisipin mo kabaliktaran, 'di ba, instead na mag-focus ka dun sa mga negative thoughts na yun, mag-focus ka sa mga positive thoughts. 'Di ba, isipin mo kung ano yung magandang solution, 'di ba, ano yung magandang gawin, 'di ba? So yan yung makakatulong sa'yo, dapat naka-focus ka sa mga bagay na makakatulong sa'yo instead na mag-focus sa'yo, okey? Kasi kinokontrol lang tayo ng mind natin. 'Di ba minsan iniisip natin na hindi natin kaya pero 'di ba, talagang yung mind lang natin yung nagkokontrol sa atin para diktahan tayo sa gagawin natin. Pero kung ikaw yung tipong taong hindi ka nagpapadikta sa isip mo, nilalabanan mo kung ano man yung iniisip, 'di ba? Goods yan, kasi makakapag-isip ka ng tama diyan 'no. Then ayan, so put your 100% belief on company. So siyempre sa company din ng Live Good kailangan din natin maniwala 'no, yung belief talaga natin dapat ano natin. Kasi kung hindi ka maniniwala kay Live Good 'no, so sabihin nga natin member ka na nga pero negative ka pa, 'di ba? So ikaw yung tipong taong member na pero negative pa, 'di ba hindi po yan maganda. So ito na dapat yung magiging life ka na dapat ano, dito ka na dapat mag-stay. Huwag ka ng palipat-lipat or patalon-talon sa ibang company. Kung dapat meron kang 100% belief sa company natin kasi paano ka makakapag-share ng opportunity kung ikaw mismo sa sarili mo negative ka. 'Di ba meron ka pang doubt, andiyan pa yung mga takot mo, yung doubt mo, dayang mo, 'di ba? So dapat tanggalin mo 'yan kasi hindi po 'yan makakatulong sa'yo. So first and foremost, andito tayo kay Livegood para sa pangarap natin. Andito tayo kay Livegood kasi may mga nag-aantay sa atin. Andiyan yung pamilya mo, isipin mo yung pamilya mo, 'di ba? Before ka hakbang, isipin mo muna yung pamilya mo, 'di ba? Kung matutulungan ba sila sa gagawin mo, kung makakabuti ba 'yan, 'di ba? Kasi dito kay Livegood sobrang ganda ng nag-aantay sa atin. Sobrang laki ng future na nag-aantay sa'yo. 'Di ba, ipagpapalit mo lang doon sa company na hindi mo naman alam kung ano yung kalakaran, 'di ba, hindi mo alam kung sino yung owner, gano'n, 'di ba? So, dapat ikaw yung tipong taong mahilig mag-research, 'di ba? Rene-research mo muna before ka mag-conduct or before ka pumunta sa no, then put your 100% belief on product. Ayan, so sabi pa nga 'di ba, be a product of our product. 'Di ba? So dapat ikaw mismo na member, 'di ba, gumagamit ka ng product ni Livegood. 'Di ba kasi paano mo siya promote paano ka magkakaroon ng testimony na yung product na yan ni Livegood napakaganda, 'di ba? Kasi hindi mo in the first place hindi ka naman sumubok, hindi ka naman bumibili, 'di ba? So kumbaga kumikita ka nga ng malaki pero hindi ka naman bumibili ng product, 'di ba? So ano, i-prioritize din natin yung health natin paminsan-minsan, 'di ba? Not all the time na kailangan natin ano, unahin yung mga ano natin, mga needs and wants natin. So dapat unahin din natin yung sarili natin kasi napapabayaan na natin yung sarili natin. And our product talagang makakatulong yan sa atin, no? So dapat bumibili tayo ng mga products.
'Di ba? So kahit yung multivitamin lang, 'di ba? Ako bumili talaga ako ng product, 'di ba? Not only for myself but also for my family. 'Di ba? Binilhan ko din ng mga gamot ng mga supplements yung magulang ko. Kasi gusto ko talaga na ma-experience din nila yung mga product ni Live Good 'no. So kung ano yung epekto, kasi yung mga magulang natin may mga ano na, may mga dinaramdam na. So kailangan na nila ng product ni Live Good. No, so be a product of our product. Then put your 100% belief on uplines, 'di ba? So kung sino man yung mga nag-invest sa inyo dito, sino yung mga coaches natin, mga mentors natin, paniwalaan po natin. 'Di ba? Trust them 100%. Dapat yung trust natin yung trust natin is 100%. 'Di ba? Andiyan yung belief mo sa upline mo. Kasi siya yung tumutulong sa'yo, siya yung tutulong sa'yo, siya yung nakaalam, 'di ba, kung ano yung gagawin mo, dapat andiyan yung 100% belief mo. Huwag ka dapat magdududa. Kasi paano ka niya matutulungan kung duda ka pa sa kanya, 'di ba? Dapat magkaroon ka na ng trust, 'di ba? Magkaroon ka ng 100% trust sa kanya. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi yung upline mo. Walang ibang mag-ga-guide sa'yo kundi yung upline mo din. Dapat meron kang 100% belief, 'di ba? Yan yung dapat ano, dapat mong tandaan, 100% belief. Then put your 100% belief on your downlines. So, para sa mga uplines naman dito, mga invite na, so put your 100% on your downlines. Diba? Dapat yung ano mo din, yung belief mo, nandyan din sa mga downlines mo, 100%. Diba? Para magkaroon tayo ng ano, ng interaction or yung unity. 'Di ba kasi pag wala tayong belief sa ano sarili natin or sa mga uplines natin, so siyempre parang ano, parang magiging ano, parang hindi magiging healthy yung organization niyo. 'Di ba andiyan na yung ano, yung parang nagkakaroon na kayo ng misunderstanding or andiyan na yung ano, yung parang nagkakaroon ka ng sama ng loob sa upline mo, 'di ba? So tanggalin mo 'yan. Kasi hindi po 'yan makakatulong. 'Di ba habang dala-dala mo yung mga ano, yung mga galit na 'yan, mga puot, 'di ba mas lalong humihiwalay or mas lalong lumalayo sa'yo yung blessings. Kaya kaya kailangan mo 'yan i-let go. 'Di ba dapat walang ano 'yan, walang space 'yan sa puso mo. 'Di ba yung mga galit-galit na 'yan, 'di ba yung nagagalit ka sa upline mo, meron kang ano, meron kang dala-dalang ano, meron kang galit, 'di ba? So meron kang ano, meron kang pighati, 'di ba? So dapat tanggalin mo 'yan kasi hindi po 'yan makakatulong, 'di ba? So i-ano mo, mag-ano ka, mag-meditate ka. Then isipin mo na tatanggalin mo yung mga hinanakit mo or yung mga galit mo sa upline mo, 'di ba? Para matanggal 'yan. Kasi kapag natanggal mo 'yan, kapag nagawa mo 'yan, so tuloy-tuloy yung blessings na papasok sa'yo. So maybe 'di ba, so tayo 'di ba, kung sino man yung may mga galit dito sa mga uplines nila 'di ba, so kung ikaw 'di ba, kung experience mo 'yan 'di ba, tanggalin mo lang 'yan. Kasi 'yan lang yung nagpapabigat. So kaya siguro wala kang nai-invite, kaya siguro hindi dumadami yung organization mo kasi meron kang ano, meron kang galit sa upline mo, 'di ba, kasi 'yan lang yung nagpapabigat or 'yan lang yung tanging reason kung bakit hindi ka naggo-grow, hindi naggo-grow yung organization. What if tanggalin mo 'yan? 'Di ba, what if hindi mo 'yan isipin, 'di ba? Kasi 'yan lang yung nagpapabigat ng sitwasyon, 'yan lang yung nagpapalala. So, huwag ka dapat magkaroon ng mga hinanakit or mga galit sa mga uplines mo. Dapat merong pati din sa downlines mo, 'di ba? So, maging yung mga uplines dito 'no, so kung meron kang galit sa downlines mo, tanggalin mo 'yan. Kasi hindi 'yan makakatulong, 'di ba? So, kumbaga dapat ayusin niyo, i-settle niyo kung ano man yung mga misunderstanding na nangyayari diyan sa team niyo, 'di ba? Dapat kayo pa lang solusyonan niyo na 'yan kaagad. Kasi hindi talaga 'yan makakatulong na mag-grow yung organization. Instead na mag-prosper yung life mo, 'di ba? So, lumalayo yung blessings. Dapat talaga ano, yung tipong ano lang, 'di ba? Happy, 'di ba? So, masaya lang dapat yung ano niyo, yung community niyo kasi 'di ba 'yan yung ano, 'yan talaga yung may ano, may magandang samahan. 'Di ba? Dapat hindi lang puro business yung pinag-uusapan, dapat andiyan din yung ano, yung relationship. 'Di ba? Importante talaga yung communication, yung relationship towards another. Kasi hindi mo matuturing na ano, na community yung isang ano, yung isang community kung walang relationship. 'Di ba? Hindi yung tipong ano lang, puro lang kayo business yung pinag-uusapan niyo, pero hindi niyo pinapa-ano sa kanila, pinapa-realize na hindi na sila iba sa inyo. Dapat andiyan din yung parang family na yung turingan niyo sa isa't isa.
'Di ba? Kasi maganda talaga yung gano'ng community, 'di ba? Na hindi lang kayo for business, meron din kayong mga time sa enjoyment, gano'n, 'di ba, bonding, 'di ba, gano'n dapat. So, walang mga samaan ng loob or inisan kasi hindi po 'yan nakakatulong. Patuloy kumbaga 'yan lang yung magpapabigat ng ng sitwasyon niyo. Then discouragement, sabi pa nga discouragement is a choice, 'di ba? Choice yung discouragement kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, 'yan yung magiging ikaw. Ngayon 'di ba kung na-discourage ka, 'di ba na-discourage ka, sabihin natin na-discourage ka then i-turn mo siya into negative. So 'yan talaga yung magpapa-down sa'yo masyado. Pero kung yung discouragement mo, i-turn mo siya into positive way, 'di ba? 'Yan yung magbibigay sa'yo ng tibay ng loob para harapin kung ano man yung mga pagsubok. 'Di ba, kumbaga nakadepende lang talaga sa mindset natin, sa utak natin. Ngayon kung na-experience mo man yung mga discouragement, na-reject ka, nag-experience ka ng maraming rejections, 'di ba? The only cure is the SW4 next formula. Ano po ba yung SW4 next formula, coach? Ito po yung someone, so what, someone's waiting, then next. So ito lang dapat yung natin iisipin natin, 'di ba? Na-reject ka ngayon, sabihin natin si partner Rowena, 'di ba? So kagabi marami siyang kinausap pero ni isa walang nag-join, ni isa walang nagtiwala sa kanya, 'di ba? Isipin mo lang partner Rowena, someone, so what, someone's waiting, then next. Ano ka lang, move on, 'di ba? So isa lang yung ibig sabihin dito, move on lang, 'di ba? Move forward, move ka sa next. Kasi hindi lang siya yung tao dito sa mundo. Marami pang mga deserving na tao. Hindi mo lang sila mahanap. Marami din yung mga tipong tao na gusto ng opportunity natin, pero hindi mo pa sila mahanap, partner Annalisa Duran. No? So kaya kailangan mo lang talaga mag-move on, 'di ba? Wag kang mag-stay diyan, wag kang malumural, 'di ba? Na-reject ka ng ng 50 katao, tapos doon ka na parang umiiyak ka na, yung tipong nagdadrama ka na, yung tipong parang wala ng bukas, 'di ba? Yung tipong parang wala ka ng pag-asa, 'di ba? Instead na magmukmuk ka, 'di ba? Dapat gawin mo yang motivation, 'di ba? Kumbaga ano ka lang, move on ka kaagad. 'Di ba? Next ka kaagad kasi sobrang dami ng tao nag-aantay. Hindi lang sila yung yung kumbaga, hindi lang sila yung tao dito sa mundo. Marami ka pang makikilala, marami ka pang maraming mga deserving pa na kailangan ng natin, ng business natin. Kaya hindi mo kailangan malumuran. Hindi mo kailangan isipin yung mga nag-reject sa'yo. Kasi mas lalo ka lang talagang mahihirapan. So you need to move to the other one. Diba? So move to next. Then next, make every failure a brick stairs to success, not a brick wall. So dapat dito, yung mga failures natin, yung ginagawa natin dito, ginagawa natin silang brick stairs. Ano po ba yung brick stairs? 'Di ba yung parang maliit siyang mga hollow blocks, 'di ba? So yung mga maliit na hollow blocks, hindi ba yung tinatawag na brick, 'di ba? So yung ginagawang yung ginagawa din para sa bahay, 'di ba? Ayan, so kailangan natin dito, 'di ba? Gawin natin siyang brick stairs, yung parang hagdanan. 'Di ba? Kasi yan yung natin, yan diyan tayo aakyat patungo sa success natin. Huwag natin siyang gawing brick wall. 'Di ba? Yung kasi yung brick wall kasi 'di ba, ito yung pader. 'Di ba pag yung pader yung iano mo, parang matatabunan ka, hindi ka na makakadaan. 'Di ba? Wala ka nang dadaanan. So dapat brick stair siya into success. Yung mga failure mo na nararanasan ngayon, 'di ba? Huwag kang mag-stay diyan. Bagkus gawin mo siyang motivation. Gawin mo siyang parang pataba. Sabi pa nga yung mga rejections, gawin mo pataba para mag-grow ka pa. 'Di ba? Kasi yan yung magsusubok sa iyo. Diyan mo mapagtatanto kung ano pa ba yung kulang mo, ano pa ba yung kailangan mong i-practice, ano pa ba yung kailangan mo sa sarili mo para mag-improve ka. 'Di ba? Kung bakit ka na-reject. Dapat yung mga rejections, i-turn mo siya into positive. Ay, bakit nga ba ako na-reject? Ano pa ba yung kulang ko? So bakit hindi sila naniniwala sa presentation ko? Ano pa ba yung kailangan kong gawin doon? So bakit wala pang nagtitiwala sa akin ngayon? 'Di ba? So ano ba yung kailangan kong gawin? So dapat ikaw yung tipong taong naghahanap ng answer, naghahanap ng kasagutan sa mga tanong mo. 'Di ba? Instead na maging low moral ka. Then enthusiasm, kailangan mo din dito ng enthusiasm. Ano po ba yung enthusiasm sa Tagalog? Sigasig. 'Di ba dapat ikaw yung tipong taong masigasig. Ikaw yung tipong taong hindi nagpapatinag. Ikaw yung tipong taong malakas, 'di ba? So sabi pa nga, nothing great was ever achieved without enthusiasm. 'Di ba? So lahat ng mga successful na tao, meron talaga yung enthusiasm, 'di ba? Yung masigasig sila sa hamon ng buhay. Kasi hindi ka talaga magiging successful, hindi ka magiging mayaman kung ikaw mahina, 'di ba? Kung ano ka lang, kung palamya-lamya ka lang. So dapat ikaw yung tipong taong enthusiastic, 'di ba? Ano man yung mga mo ngayon, dinadaanan mong pagsubok, hindi ka nagpapatinag.
hindi ka nag-i-stay diyan, hindi ka nalulumuran. Ikaw yung tipong taong palaban, di ba? Linalabanan mo kung ano man yung mga pagsubok na dumadating sa buhay mo. Then sabi pa nga dito, di ba, ni Jesus Christ, be a salt and the light of the earth. Ano po ba yung ibig sabihin nito? So, parang may nakatagong ano dito, no? May nakatagong message si Jesus Christ. Sabi dito ni Jesus Christ, be salt and the light of the earth. Ibig sabihin po niyan, so kailangan po nating maging role model sa ibang tao. Kailangan natin gumawa ng mabuti. Kasi kung ano yung ginagawa natin dito sa mundo, yan din yung ibabalik sa atin. Halimbawa, di ba, gumawa ka ng masama. So, yung ibabalik sa iyo, din, kasamaan. Kung gumawa ka ng mabuti or magtanim ka ng mabuti, yung ibabalik sa iyo, kabutihan din. Di ba? So, dapat maging role model tayo sa ibang tao. Di ba? Dapat gumawa tayo dito ng something na makakapag-motivate sa mga tao. Kagaya natin, di ba, may mga pangarap tayo sa buhay. Di ba? So, kung maging successful tayo in the future, tayo yung magbibigay ng light sa bawat tao. Kasi magiging tayo nila motivation kung bakit nagawa natin yun, di ba? Sobrang bata niya pa, di ba? So bakit nagawa niya makapag-for good, di ba? So isa siyang OFW sa Saudi, so bakit ngayon nakapag-for good na, di ba? So magiging ka-inspirasyon ka sa buong tao or sa bawat tao or sa mga kakilala mo or even sa lahat ng OFWs na partners natin dito. Kung nagawa mo, syempre magagawa din nila. So kung nakagawa ka for example, si Coach Kristen Alongkaya, di ba, nakapag for good. Ngayon, di ba, so kapag nalaman niya ng mga OFW, magiging inspiration siya ng mga OFW na one day or someday, makakapag for good din na. Di ba, kumbaga nakatulong ka sa tao. Di ba, kasi through your achievements, so nagkaroon yun ng parang sa kanila. Nagkaroon yun ng big part para sa kanila. Kasi syempre, gagayahin ka nila. Kung ano yung nagawa mo, gagayahin ka nila. Diba? So, kung ano man yung nagawa mo, gagayahin yan. So, syempre, marami makakapag-for good. Nang dahil kay Coach Kristen kasi na-inspired sila, na-motivate sila kay Coach Kristen. Diba? So, dapat be a salt and the light of the earth tayo. Diba? So, kagaya ng ginagawa natin, diba? Ini-inspired natin yung buong OFWs and even our partners here in the Philippines para maging successful din sila someday. Di ba? Hindi lang tayo dapat yung kumikita, hindi lang tayo dapat yung maging successful, even our downlines, no? So, maging successful din sila. Kasi kung ano man yung pinapangarap natin or kung ano yung mga vision natin dito, dapat pinapasa din natin sa kanila. Then, focus. Di ba? Focus is the key. Sabi pa nga, focus is the key to success. Kasi kung wala kang focus, wala ding mangyayari sa'yo. Di ba? So, only focused people become successful. Sabi ni David Ko. Yes, totoo yan. Kasi 'di ba yung mga tipong taong naka-focus lang sa iisang track, 'di ba? So sila talaga yung nagiging successful. Unlike sa mga taong walang focus, 'di ba? So meron na company na sinalihan, sasali pa sa iba, 'di ba? So hindi talaga yan magsa-succeed. Okay? So kailangan mo talaga dito focus. Isa lang yung pinufokusan mo kasi mahirap mag-drive ng dalawang kotse. Mahirap magmaneho ng dalawang motor, 'di ba? So kaya dapat naka-focus ka lang sa isa. Kung ano yung pinupukusan mo ngayon, dapat yan lang. Yan lang up to the end, up to the point na maging successful ka na. So sabi pa nga dito, di ba, some people join too many MLM companies. They argue about their independent status and forget their interdependence with this company and fellow distributors. They are called junkies. Ngayon, di ba, so maraming mga tao or marami ding mga Live Good members, di ba, yung napariwara, then pumunta sa ibang companies. Then nag-a-argue sila, di ba, sa nila, independent status nila, di ba? Ano po ba yung ibig sabihin ng pushing independent status? Yung tipong sinasabi nila sa sarili nila, kaya ko naman mag-isa. Di ba? Kaya ko naman na yung sarili ko. 'Di ba? Kaya ko naman iangat yung sarili ko. 'Di ba? Yung tipong yung parang lang sila, naka-focus lang sila sa money. Naka-focus lang sila sa income. 'Di ba? Yung talaga, yung hindi sila naka-focus doon sa interdependence nila sa company at saka sa fellow distributors nila. Hindi nila inisip kung ano yung nagawa ng company sa kanila, 'di ba? Natulungan sila ng company na 'yon, 'di ba? Tapos yung mga distributors nila, 'di ba? Kung iwan nila, ano yung mangyayari? 'Di ba? Yung tipong wala silang konsensya. 'Di ba? Yan yung interdependence na tinatawag, yung wala kang konsensya or wala kang parang yung empathy. 'Di ba? Hindi mo binibigyan ng empathy kung sa'yo yan ginawa, ano yung mangyayari sa'yo. 'Di ba? So dapat meron kang ganun. Binibigyan mo ng empathy.
'Di ba? Kasi 'di ba siyempre nandito ka na sa company na 'to, lalong-lalo na 'pag meron ka ng grupo, 'di ba? So ngayon kung lumipat ka sa ibang company, anong mangyayari sa mga grupo mo, 'di ba? So ikaw lang yung inaasahan nila, ikaw lang yung ano, yung tipong ano nila, katulong nila tapos ikaw aalis pa, 'di ba? Tapos dadalhin mo pa sila doon sa company na 'yon, 'di ba? So ano yung mangyayari sa organization niyo, 'di ba? Then sa company itself, 'di ba, ano yung mangyayari sa company? 'Di ba? So dapat talaga before tayo gumawa ng hakbang, iniisip muna natin kung ano yung magiging result dito or kung ano yung posibleng mangyari before tayo talagang lumipat ng company. Then dito kay Libgod, wala namang rason para lumipat ka pa, 'di ba? So yung mga ungrateful people lang talaga yung ano talaga, yung lumilipat ng company, 'di ba? Kasi hindi nila na-feel yung pagiging grateful, 'di ba? Kumbaga nakaano lang sila, naka-focus lang sila sa income. Kasi kami dati talaga, nano talaga kami, kumbaga namulat talaga kami sa ano, kumbaga nasanay kami sa kunting ano lang talaga, kunting blessings lang, masaya na kami. 'Di ba? Kasi kung na-experience nyo lang yung na-experience namin from our previous companies, talagang hindi ka nalilipat sa ano, sa ibang company. Kasi kami, 'di ba, dati talaga sa previous company namin, kumita kami ng 100 pesos sa direct referral. Masaya na kami noon, 'di ba? Pero may mga tao talaga na ungrateful. May mga tao talaga na hindi marunong makontento, 'di ba? So kung kami talaga, napaka ano talaga namin, napakaswerte din namin and super thankful din kami na napunta kami sa ano namin sa nakasali kami doon sa previous company namin kasi doon kami talaga na mold at yun talaga yung naging training ground namin at yun din kami na ano na natuto na maging grateful, 'di ba? Natuto na maging contented, 'di ba? So yun talaga yung ano talaga yung nagbigay sa amin ng ganong mindset or ganong attitude na dapat meron kang attitude of gratitude, 'di ba? So kasi kung naintindihan mo yung kumplan ng Libgod, hindi ka na ano, hindi ka nalilipat. 'Di ba? There is no reason for you na maghanap pa ng ibang company. Pero kung ikaw yung tipong tao naka-focus lang sa income, 'di ba? Kung baga hindi ka na kumikita ngayon sa Libgod, lilipat ka na sa ibang company kasi nga naka-focus ka lang sa income, 'di ba? So yung tawag sa iyo junkies, 'di ba? Mga junkies yan yung palipat-lipat, 'di ba? So pumunta na, 'di ba? Yung promote niya yung una niyang company tapos ngayon malalaman natin nasa ibang company na naman, 'di ba? Mga junkies yan, wala yung patutunguhan, kumbaga sinisira lang nila yung credibility nila. Sinisira lang nila yung pangalan nila. So up to the point na wala na magtitiwala sa kanila. Darating yung point na wala na magtitiwala sa kanilang tao. Kasi nga 'di ba, palipat-lipat sila ng company. Hindi wala silang isang salita or wala silang loyalty, no? Ayan, then goal oriented, dapat goal oriented tayo dito, no? So, ano po ba yung goal oriented? Set your goals the smart way. Ano po ba yung smart? Ito yung specific. Dapat may goal tayo, kanya-kanya dapat tayo ng goal, no? So, mayroon tayong kanya-kanyang goal, meron tayong ano, goals talaga kasi dito dapat importante yung goals. Hindi lang dapat nasa libot ka lang tapos wala kang goal. Dapat may goal ka dito. Then dapat yung goal mo is specific ka. Ano ba yung goal mo? 'Di ba? Makapag-for good sabihin natin. So ano ba yung goal mo? Makapag-for good ako next month. Sabihin natin next month makakapag-for good. 'Di ba? So makapag-for good yung S is for specific. Dapat specific ka sa goal mo. So sabihin natin makapag-for good kasi OFW yung marami natin dito, no? So sabihin natin yung ano mo, yung goal mo is makapag-for good. Yan yung S, specific. Then measurable. So kailan mo ba gusto makapag-for good, no? So sabihin natin next month or this year, sabihin na lang natin this year, makapag-for good, makauwi ng Pilipinas. Then attainable. Dapat attainable. 'Di ba? Yung tipong ano kaya mong gawin. Then i-make sure mo talaga na this year makakapag-for good ka na. Then realistic, dapat tututuhanin mo. Kung sinabi mo, dapat tututuhanin mo. Dapat gagawin mo. Gagawan mo talaga ng paraan na this year, makakapag-for good ka. And timely. Di ba? Timely dapat kung ano, di ba? Sabihin natin, hindi mo man maabot this month, basta this year, okay. Di ba? Kumbaga this year, makakapag-for good ka. Dapat ganyan. Di ba? Meron kang time limit, timely. Diba? Dapat na may measured and attainable, realistic, and timely yung ginugol mo. Makapag-for good. Sabihin na lang natin dito, di ba? Another example, di ba? Gusto mo magkaroon ng ano ng invite. Sabihin natin gusto mo makapag-invite. Yan yung ano mo, goal mo, specific ka. Then measurable. So sabihin natin within this month magkaroon ka ng invite na 5, di ba?
So then attainable siya, 'di ba? Dapat kaya mo, 'di ba? So 5 kayang-kaya mo 'yan, 'di ba? Then realistic, dapat tututuhanin mo talaga. So ano mo talaga, bibigyan mo talaga ng oras, then sisipagan mo para maabot mo yung ano, kung ano man yung ginugol mo. Then timely, 'di ba? So timely, dapat within this week magkaroon ka ng invite. 'Di ba? Magkaroon ka ng 5 invite. So yun lang, dapat smart tayo sa mga goal natin. 'Di ba? I-apply lang natin yung smart method kasi yan yung makakatulong sa atin. So yun lang yung training natin. So I have this activity. Gusto kong na malaman kung may mga natutunan po ba tayo. So ngayon gusto ko na i-comment natin dito sa comment box, 'di ba? So meron tayo ditong comment box. So ilalagay niyo dito yung short-term goal niyo, mid-term goal, and long-term goal. 'Di ba? So meron tayong chat box diyan na, tapos babasahin ko kung sino ba yung may mga nakuhang learnings. Yung short-term goal natin dito, so halimbawa dito sa short-term goal, 'di ba? So magkaroon ng grupo or mag-rank up, sabihin natin mag-rank up into silver or gold, kung ano man yung mo ngayon, current rank mo ngayon, dapat mag-move forward ka. Sabihin natin bronze ka. Yung short-term goal mo maging silver. 'Di ba? Ganon. Then yung mid-term goal mo naman, so ilalagay mo dito, halimbawa yung mid-term goal mo, gusto mong ma-hit yung or gusto mong magkaroon ng maraming grupo. Diba? Mid-term goal. So yung short-term goal mo, mag-rank up into bronze. Then yung mid-term goal mo naman, so kung magkano yung current rank mo ngayon, di ba? So maka-move forward ka. Then yung long-term goal mo, ilalagay mo dito, halimbawa OFW ka, makapag for good. Diba? Then para sa iba na hindi mga OFW or kahit ano, 'di ba? Ilagay mo dito yung long-term goal mo na mag-diamond, 'di ba? So, 'yan yung long-term goal mo. Yung mid-term goal mo, yung ilalagay mo dito kung ano yung gusto mong ma-achieve, 'di ba? Kung ano yung gusto mong ma-achieve this year. Sabihin natin, 'di ba? Kung ano yung gusto mong ma-achieve this year, sabihin natin na mag-platinum ka or basta. So, kayo na yung bahala, 'di ba? So, ilagay niyo na lang diyan. Ayan, so babasahin natin para at least meron tayong activity, no? So meron tayong basis kung may mga natutunan ba tayo, kung meron po ba tayong mga nakuhang aral. Kasi di ba, syempre napaka-importante din talaga na nag-attend tayo ng training. Hindi lang tayo dapat nakikinig lang, nag-take tayo, nakikipag-participate. So lahat ng yun napaka-importante para makuha natin yung mga goals natin, no? Yan, so hindi muna natin aalisin, no? Kasi may mga nagko-comment pa. Ayan, basta short-term goal, mid-term goal, and long-term goal. Tingnan ko lang kung sino yung mga nagpa-participate, no? Ayan, so sobrang dami nang nagko-comment, no? So talagang nakinig sila sa training natin and hopefully na lahat ng mga natin dito, slide natin dito, na take note natin, no? So wag lang natin kalilimutan na mag-take note and i-apply yung mga learnings na nakuha natin kasi napaka-importante yan para sa business natin and napaka-importante yan para talaga ma-achieve mo kung ano man yung goals mo dito kay Liquid. So much for that. Yun lang po yung training ko. So napaka-swerte ko po talaga na nag-attend kayo. So I am very happy na nakita ko yung participation ng bawat isa. Nakita ko din yung mga OFWs na active talaga na nakikipag-participate kahit nasa work pa. Diba? So na-appreciate ko po yun. So yun lang po yung training natin, hopefully na tumatak po sa mga student natin. So ibabalik ko na po yung microphone sa ating host. So other than Mentor Jana Montes. Ayan. Coach, the mic is yours. Stop share lang po. Alright! Ayan, hello everyone! Grabe! Siksik, liglig at umahapaw na learnings ang ating natutunan. Kaya napaka-blessed talaga ng mga business partners, lalong-lalo yung mga nag-attend. Di ba? Napaka-blessed sa mga nag-attend kasi bakit maraming learnings ang natutunan na magagamit natin dito pang araw-araw sa negosyong meron tayo. Okay lang po ba na i-comment mo, I am learnings? Dali, tingnan natin, basahin natin kung sino ba talaga yung mga nakinig. Sino ba talaga yung mga nakakuha ng maraming learnings? Di ba? I-comment mo, I am learning. So of course, magtatawag ako. Okay lang po ba na magtatawag ako? Magtatawag ako ng participants. Magbibigay lang naman siya kung anong learnings ang natutunan niya coming sa ating trainer. Okay po ba yon? Di ba? So grabe kasi may nakikita ako na mga nagtitake note talaga. Di ba? I'm pretty sure na talagang magagamit nyo to. Di ba? And then katapos ang training natin, mas mabuboost palalo yung confidence nyo na mas lalong hatawin gawin sipagan yung napakagandang opportunity na meron tayo. Di ba? So yan, nakikita ko si partner Emily Dadural.
Ayan, di ba? So, ayan, partner Emily Dadural, okay lang po ba na magbigay ka lang ng learnings? So, anong learnings ang natutunan mo kaming sa ating trainer? Ayan, partner Emily, i-unmute kita. Ayan, Ayan. partner Emily. Good morning sa inyong lahat. Papakilala pa ba ako? Sabi ni Sige, Pare. game. Okay, ako si Coach Emily Dadural, 43 years old at andito sa bansang Turkey as OFW. 5 years na rin isang OFW. So, ang natutunan ko, syempre, lagi kong ano dito, yung pinaka, ano sa akin dito, yung pinakauna-una talagang, ano sa akin dito, yung attitude. Kasi nga, yung attitude, bago tayo pumasok sa business natin, kailangan muna nating baguhin yung attitude natin. Like ako, katulad sa akin, first time ako dito sa business na to. So before, may time na, yung time na ano, yung maano ako'y madamdamin. Madamdamin ako. Parang ano yung balat sibuyas, ganyan ako. So yun tumagal-tagal na, dito ko siya nababago yung mga ugali ko na meron ako dati. Oo. Tapos ano siya, yun sa pag-a-attend ko ng mga training, so hindi lang naman sa training na about sa yun sa mga ugali. Andito yung pagiging ano mo, nagiging maano kay matyaga yung patient mo. Dito mo natutunan kasi syempre yung iba 'di ba? Yan training, 'di ba? Yung iba hindi uma-attend. Kasi nga paulit-ulit ganyan na papakinggan nila araw-araw o sa susunod na araw napapakinggan nila pare-pareho. Pero dapat ayun nga, kahit napapakinggan natin, sa araw-araw nating ano tumatatak sa utak natin yung mga napapakinggan natin ng mga in-training ng mga trainer natin. So, yun, yun. Tapos yung pagiging ano, yung kailangan natin maging, yung maniwala tayo sa sarili natin. Kasi kung hindi tayo maniniwala sa sarili natin, hindi tayo magte-take action para sa ganitong negosyo. And yun, sabi ko nga, don't give up kahit sabi mo mabagal ka sa negosyong ito. Siguro may tamang panahon para umusad ka. So, yun lang, coach. Thank you. Ayan, alright! Palakpakan naman natin si partner Emily Dadural. Di ba? So, yung natutunan niya is yung attitude. Naniniwala ko sa attitude is a power. Di ba? Na kahit saan ka dalhin, pag ikaw yung tipong tao may tamang attitude, right attitude, lahat magiging flow. Di ba? So, grabe. At the same time, believe in yourself kasi walang ibang maniniwala sa sarili mo kundi ikaw lang. Di ba? Walang ibang maniniwala sa sarili mo na talagang ikaw lang lalo. Di ba? Like for example, makakapag-for good. So ikaw makakagawa niyan, kaya believe, paniwalaan mo na makakapag-for good ka. Di ba? So grabe no, kasi kahit papano, di ba, na talagang kahit ngayon lang tayo nagkakita-kita through Zoom, mga partners, so sobrang daming learnings ang nakuha natin, di ba? So i-apply lang talaga natin at the same time, napaka-importante talaga na nag-take note tayo. Di ba? So ay magtatawag pa po ako. Ayan dito si Coach Darwin. Ayun si Coach Darwin naman kung ano yung learnings na nakuha niya coming sa ating trainer. Ayan, Coach, magbigay ka naman ng learnings or idea. Anong nakukuha mong learning sa ating trainer. Ayan, take it away, Coach Darwin. Good morning partners. Maadjong buntag kaninyong tanan. Okay, ang yung actually ang dami natin ngayon, grabe. Ang dami natin. Actually, salamat Coach Arnel sa kumbaga, ang dami natin nakuhang learnings talaga, ang dami sobra. Pero akong baga itatakal ko lang yung pinaka kumbaga nakapag kumbaga pumasok talaga sa damdamin ko. Oo, yung ano kumbaga attitude is everything. Life is not about chances. It's all about the choices you make. Yun. Kasi attitude talaga is kumbaga kung hindi mo pa alam paano dalhin yan, yan magiging rason para mawala ka sa inyong papatunguhan. Okay? So ibig sabihin yan, kung attitude mo ganyan ka talaga, so kailangan mo baguhin. Kasama ang sanabi ni Mentor Jana kanina, walang magbabago kung di mo babaguhin. In the end of the day, ikaw pa din magdadrive ng success mo. So, ibig sabihin, kailangan mag-focus. Kung may ugali ka manahin, kumbaga, feel mo, hindi makakatulong. So, you need to be, kumbaga, iwan mo na lang.
Oo. Kasi partners, sa negosyo natin ngayon, ang pinaka-important talaga yung attitude. Kung bagsak ka sa attitude, bagsak ka din sa lahat. Kasi the end of the day, partners, kung attitude hindi maganda, walang blessings papunta sa iyo. Oh, dapat always happy lang. Nagsisimula yung success, kumbaga sa happiness. Oh, kasi sabi nga nila, 'di ba? The more ka maging happy, the more na maraming blessings papunta sa iyo. Kumbaga yung ibang hindi maganda ugali, nakasimangot palagi. So yun nga tatalbog talaga sa yung blessing sa taong masiyahin. Oo. And then yung iba din kumbaga yung attitude mo parang lion. Tama 'yun. Oo. Kasi actually talaga yung katulad sa akin, ang ugali ko talaga is a risk taker. Kumbaga kinumpara ko kanina ang sinabi ni Coach Arnel, yung layon at sarili ko. Oh. So dapat pala maging layon tayo. Not hindi literal na layon ha. Kumbaga yung attitude natin parang lion. Parang ako yun, parang risk taker ako na pagkatao eh. Kumbaga kung may gusto akong gustong gawin, gagawin ko yan. Bakit partners? Kasi pag andun ka na sa position na yan na kumbaga madami ka ng problema, tapos makakahanap talaga ng solusyon. Dapat problem solver ka, for the same time, huwag kang mag-focus sa negativity. Alam mo partners, pag pumasok ka kasi sa mga problema, isa yan sa mga stepping stone. Kung baga pinaprocess ka ni Lord. O kung ready ka na ba, dapat paging yung ugali mo parang layon. Oo, kung ugali ko si partner, alam mo yun kumbaga, ako yung tipong tao susulong sa isang bagay, sa isang situation, kahit wala akong bala. Oo. Kasi pag andun ka na partner, alam mo na kung paano gawin yun eh. 'Di ba? Experience pa lang sa buhay natin, 'di ba? Nagawa niyo maging OFW sa ilang years or months diyan sa ibang bansa. Oo, dapat kumbaga magiging rason natin na yung mga ugali natin hindi maganda, iwan natin. O dapat be a lion to yourself. O yun lang Coach Jana. Ayan, alright! Palakpakan naman natin si Coach Darwin Mariano. Diba? So, talagang nakinig talaga, nag-take note talaga. Kaya napaka-blessed natin kasi bakit? Isa ka sa mga naka-attend ng training. And I'm pretty sure sobrang dami mong learnings ang natutunan coming sa ating trainer. Diba? So, may time pa naman. So, marami tayong tatawagin. Diba? So, yan dito si Coach Jovelyn Liagono. Ayan, Coach Jovelyn, nandyan ka ba? Ayan, Coach, di ba? So, bigyan mo naman kami ng learnings. Ano yung nakuwang learning, natutunang learnings ni Coach Jovelyn na talagang nag-sink in sa mind niya? Ayan, Coach Jovelyn, i-unmute kita, Coach. Ayan, Coach Jovelyn, paging, call on to my native personal. Char lang. Ayan, okay. So, baka busy ata si Coach Jovelyn. Baka may ginagawa. Okay, so proceed na lang tayo dito sa ayan, kaya ano na lang tayo kay Coach Christian Binluan. Di ba? So, ayan, Coach Christian Binluan. Okay, bigyan mo naman kami kung ano yung learnings na-adapt, nakuha ni Coach Christian coming sa ating trainer. Di ba? So, ayan, Coach Christian. Take it away, Coach. Ayan, hello. So, ayan, by the way, magpapakilala muna ako. Christian Bilwan po, former OFW from Japan. Yan, so, no, ang dami nating natutunan, no? Even me, ang dami ko natutunan, no? Salamat sa learnings. Coach Arnel Panin, no? Sa binahagi niya mga learnings. Kasi, iba, hindi ko na. Ayun, so, ang bibigay ko na lang din yung tumatak talaga sa akin doon. Medyo luminaw talaga yung word na junkies. Yun pala yung word na ano. Kasi, di ba, ang daming luminaw sa akin eh. Mag-ano siya, babalik sa lahat, si attitude, character. Luminaw kasi sabi ko, meron silang right skills. Maganda yung ano nila, yung right skills, di ba, marunong mag-present, maganda yung mindset. Pero pagdating pala sa ano, sa attitude, parang ano sila, parang bumagsak. Doon no, yung yun pala yung word na junkies, kailangan hindi lang pala yung independence na word, kailangan yung sinabi ni Coach Arnel, yung interdependence po ba yun? No? Yung parang ano, kailangan meron ka ring empathy or meron ka ring care sa mga tao na nadala mo dito. Yun, parang hindi mo lang basta iiwan tapos lilipat ka na naman no after mo. Luminaw talaga sa akin no, yung word na yun, yung interdependence, yung ano kasi yun, parang someone needs someone. Yung, siyempre, dinala dito, di ba? Tapos iniwan na. Kawawa naman. No? Yun yung tumatak sa akin. Madami pa, no? Yung ano lang din, yung parang hindi sinabi niya, di ba, yung hindi lang tayo natuto, na bless pa tayo kasi ang dami niyang binagsak ng mga proverbs. Tapos yung be a salt, ano lang yun, be a salt and the light of the earth. Yung sinabi niya, di ba, yung
maano yun, parang maging role model ka. Maging role model, maging inspirasyon ka, di ba? May example pa siya kanina, di ba? Si Coach Christine, time will come na makapag-for good, magiging ano siya, makakapag-inspire siya sa mga kagaya niya na OFW. Kasi kung nagawa niya, it means possible. Maraming pwedeng makagawa, maraming pwedeng sumunod. Yun na din na magiging ano. Then ano pa, yung mga failures daw, yung mga pagsubok, natutunan ko din na wag mo siyang gawing wall. Gawin mo daw siyang stepping stone, sabi ni Coach Arnie. Ang dami kong natutunan, no? So, ayun lang do. And kailangan ano ka rin pala maging Batman, yung Batman needs. 'Di ba yung 'di ba, marami kasi tayo sa atin dito. Ako naman pag nare-reject no, naka-connect talaga ako doon. Kailangan lang tandaan mo lang SW4 na rule. 'Di ba? Yung some will, some won't, so what, someone's waiting. Next agad. Parang hindi ka na tumagal kasi ganun pala, no, kaya pala tumatagal din. Kasi parang dinadamdam natin, nagiging madrama din tayo. No? Ang dami no, ang dami kong natutunan sa mga binigay ni Coach Arnel, baka hindi tayo matapos. Ang bottom line, no, parang for me, ang pinamatak din talaga, parang self-improvement. Mas kilalanin natin sarili natin, di ba? Baka yung attitude natin, mali pa. Then baka wala pa tayong belief sa sarili natin. Kaya mag-believe din tayo. Number one, di ba? Yung sabi niya kay Lord. So, number one, belief kay God talaga. Kasi, yun, number one talaga yung salat. Then yung ano pa, yung sa sarili mo, kailangan naniniwala ka sa sarili mo din. Then sa uplines, sa downlines, ang dami kong natutunan no kahit na narinig na natin pero iba pa rin no pagka commute ka ulit, pinakinggan mo pa rin, buong puso nakinig ka. Marami ka pa and nakita ko din na meron din daw yung sinabi yung sa mentor ko no. Kasi mentor ko rin si Jim Ron, lagi ko rin pinapakinggan no, banggit din no. Mahalaga yung sabi no, for things to change, para daw magbago isang bagay, di ba? Kailangan mong magbago. For things to get better, you have to get better. Minsan, di ba, minsan nare-reject tayo. Parang ano pala yun, way pala yun na para mag-improve ka. Para magbago ka, baka mali pa yung atake mo, masyadong patusok, masyadong direkta. Parang palitan mo yung, ano, yung kailangan mag-trial and error ka, mag-adjust. Yun, so, ayun, no, ang dami, no, and lahat to magagamit talaga and may apply natin. Kasi ano to eh, sinabi niya more on yung mga nanghihina, nalolomoral, tumatagal, bumababat. Yun pala, no, and ang dami, no? Salamat Coach Arnel sa training for today no na ang dami kong natutunan na babaunin ko talaga dito sa journey ko kay Live Good. Yan. Arigato gozaimasu. Thank you so much everyone. Yun lang, Christian Miluan. Thank you po. Bye-bye. Ayan, alright! Palakpakan naman natin si Coach Christian Biluan. Sa mga hindi po nakakaalam, si Coach Christian dati po siyang OFW. A former OFW sa bansang Ohio, gozaimasu, at ngayon, kasama na namin para i-all out yung negosyong meron tayo dito kay Live Good. And sana, di ba naniniwala ako na kayo naman yung next kung OFW ka. Ikaw naman yung next makakapag-for good. Sabi pa nga ni Coach Christian, believe. Believe in yourself. Nagawa niya yung petition na magagawa nyo din. Di ba? So may mahaba pa tayong oras. So magtatawag pa ako. Di ba? Napakaganda talaga kasi dito. Parang nagbabatuhan tayo ng learnings. Di ba? So dapat ikaw open ka lagi sa lahat ng learnings. Kasi kahit nga si Mentor Jana, si Coach Jana, nakikinig pa din. Sabi ko nga kanina, habang napapakinggan ko si Coach Jana, sabi ko, hala, oo nga no. So talagang may natututunan na talaga akong learnings na talagang isisink in ko, kokopyahin ko kasi bakit magagamit natin yan dito sa negosyo na ginagawa natin araw-araw. Di ba? So yan, tatawagin ko na naman si Coach Janet. Ayan si owner na ginagawa yung negosyo part-time pero consistent kumikit dito. So napakagandang opportunity na meron tayo. So yan, Coach Janet, bigyan mo naman kami ng learnings. Ano yung aral or learnings na nakuha ni Coach Janet coming sa ating trainer? Ayan, Coach Janet, take it away. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Mapakilala mo na ako. Ako si Janet Arnoco, 61 years old, senior citizen from Iloilo, pero tubong Mindanao. Tsaka ito naman kasi, ang natutunan ko naman kasi dito, kasi hit and run ako dito sa attention ko. Nagbantay ako sa tindahan eh. So kung ano lang ang na-pick up ko, dito sa focus ako. Itong focus kasi, ako na-base ko rin sa sarili ko na talagang kung ano talaga ang mini-mission ko, doon tinututukan ko talaga. So kahit ano pang makayanan ko, kahit na medyo napuyat-puyat ako regarding sa mga meeting, Zoom meeting sa madaling araw,
talagang na-schedule na ang mata ko. Oo, magising talaga ako at magkape-kape na lang harap sa meeting. Ayun. So talagang hindi ako bibitaw doon. Para bang sinusuhulan ako palagi sa kada sa attendance ko. So ayun, nakatutok talaga ako doon. So unti-unti namang naipon ko mga learnings. Kulang pa lang ako kasi sa lakas ng loob ko na magsalita ng marami. Um, Yun lang ang magawa ko hanggang sa kung ano lang nakayanan ko. So, ayun, sa regarding naman sa itong yung pagiging uh, nagpo-focus tayo sa recruiting, ganon, or inviting, sharing. So, minsan din, marireject ka man talaga, hindi naman maiwasan yan. So, minsan, nanghihina ka. So, pag time naman na medyo maganda ang tiyempo, at yun, birada ka na naman. So, hindi talaga ako nagpapansin dyan sa mga message, may mga pumapasok kahit na mga close family ko pa. Ang pumapasok sa mga sa FB ko, may mga invitations, kung mga link ipa-open. Ayoko talagang umopen dyan. Kasi ayoko makabasa ng magtukso sa akin. So, ayun, kaya nga talagang isang company lang ang tututukan ko. Ito lang talaga si Lidgood. So, siguro dito na ako na-enjoy talaga kasi hindi ako nakaranas ng ganito noon eh. Puro palpak ang naranasan ko. So, siguro dito na muna talaga ako. Dito na talaga. Hindi na muna. Dito na talaga. So, thank you. Back to my channel. Ayan, alright! Palakpakan naman natin si Coach Janet Arnoco. Grabe, no? Ang senior citizen na ginagawa yung negosyo part-time. Pero, consistent kumikita. Di ba grabe yung commitment niya? Kasi bakit habang nagbabati ng tindahan, nakikinig sa ating training, di ba? So talagang ito yung pinaka-oxygen natin sa negosyong meron tayo partner Rose, no? Kaya talagang napakaswerte natin kasi bakit dito, given na lahat binigay na. Tama yung sinabi ni Coach Janet, dapat focus ka lang, naka-align ka lang sa community natin, sa negosyong meron tayo. Diba kasi yung iba sa kagustuhang kumita ng mabilisan, sinabi lang sa kanila na ini-invite sila sa ibang company. Dito wala kang gagawin, kikita ka. Dito mag invest ka lang, yayaman ka, wala pong ganon. Diba kaya yung iba, maraming nai-scam sa ganong mindset. Diba pag sinabing legit yung company, so of course kailangan may ginagawa po yan, kailangan may massive action po yan, at the same time kailangan din na trabaho. Kaya dito na tayo sa talagang subok at garantisado at the same time sobrang dami ng buhay ang nabago. Dito kay Live Good. Diba sabi pa nga ni Coach Janet, dito lang daw po siya nakaranas ng ganitong opportunity na talagang literal na kumikita. Bakit hindi mo sisipagan? Na every week may commission, mamaya may commission na naman. Diba? Ang sarap lang gawin, ang sarap lang magsipag sa tamang opportunity na kung saan yung sipag mo, yung puyat, yung hataw, yung grind mo, bayad lahat. Diba? Kaya dito na po tayo partners. 'Di ba? Na talagang klarong-klaro yung future na patutunguhan natin. Kasi yung future na patutunguhan natin, andyan na yung pathway, susundan mo na lang. Ang napakaswerte ng mga business partners natin kasi bakit? Susundan na lang nila. Gawa na yung sistema, lahat, everything gawa na, systematized, lahat napakaganda, wala ka nang hahanapin pa kasi bakit andito na po lahat kay Live Good yung hinahanap mo. So, alright! Tapos na po tayo. Thank you so much sa mga business partners na nag-attend. Grabe, lalong-lalo na yung mga OFW na kahit may ginagawa but still ginawa talaga ng paraan. Yung commitment nandito 100% para magkaroon lang ng learnings 100% dito sa negosyong meron tayo. At the same time, thank you so much sa mga naka-attend. Naway i-sync in po natin, naway i-adapt po natin yung tinuro na learning sa atin ng ating trainer. Di ba kasi I'm pretty sure na magagamit mo yan araw-araw dito sa negosyong meron ka. Ikaw yung makakagamit niyan. Magagamit mo yan. Di ba? So, ano sabi ni Coach Arnie, lahat andun na attitude, believe, lahat andun focus. Diba? Kaya napaka-bless natin kasi bakit? Isa ka sa mga andito, isa ka sa mga naka-attend ng training. Ano yung pretty sure katapos mo ng training natin, mabuboost lalo yung confident mo, panggigilan lalo yung napakagandang opportunity na meron ka, na meron tayo. So once again, this is your host for today's video, Jana Montizon, na nagsasabing, change your life for a better.
Live good is the case. Ayan, bago po natin tapusin, okay, so of course, magkakaroon po muna tayo ng closing prayer. Bakit? Kailangan po natin lagi acknowledge si God. Sabi ko pa nga, si Papa God yung nagmamay-ari lahat-lahat. Di ba? So, ikaw naging blessing sub channels ka lang. So, kung ikaw blessing sub channels ka, dapat ginugol mo na marami kang taong matulungan. Maging blessing sub channels ka, na marami kang taong matulungan, mabago yung buhay sa ganitong pamamaraan. Di ba? Kasi dito, partners, literal na baguhan ng buhay. Di ba? So wag mong ikakaya yung napakagandang opportunity na meron ka bagkos many are called but few are chosen. So, ibig sabihin, isa ka sa mga natawag, isa ka sa mga napili. Hindi man po tayo magkakakilala, magkaano-ano, pero yung isa po yung hangarin. Yun yung mabago ang buhay. At naniniwala ko lahat po na andito. Yung 59 participants na andito. Lahat mababago yung buhay. So let's pray. Let's bow our head and feel the presence of our Lord. Okay, so kung anong religion meron ka, so man, sign okay lang po ba na mag-open cam po tayo? Kasi bakit? Andito na po tayo sa exciting part. Partner Christy, partner Nila, partner Leonara Derves. Diba bakit kailangan mag-picture-picture? Babalikan po natin to 2 years from now. 2 years from now. Uy, andun si partner Christy ngayon. Sobrang yaman na. Di ba sa ka-attend lang ng training ngayon, nagkaroon ng breakthrough. Di ba? Kaya okay lang po ba na mag-open cam? Di ba? Yung mga nag-open cam, sila talaga yung mga business partners na nag-participate, nag-attend. Malalaman natin kung sino nga ba yung mga business partners na nag-attend sa ating training. Kasi sila po yung mga naka-open cam. Okay, so paano nga ba payaman sign? Ito po yung payaman sign natin na L, hindi po to Lenny Robredo. L, live good sign, payaman sign. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile! Ayan, so isa pa kasi sa maraming affiliate members natin dito sa ating community, Ultimate Empire. Rather, BDA pala, di ba? So yan, isa pang picture mga partners. Okay, isa pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile! Ayan, thank you so much everyone! To God be all the glory! Live good as a blessing. Thank you so much!
your mercy.